ito yung matinding bumanat kay Sara Duterte na member ng Young Guns. Sinagot na po etong si Sara, mga kababayan, patungkol sa hamon nito na magpa-drug test yung mga congressman natin. Lalo na yung Young Guns, mga kababayan, na bumabanat dito po kay Sara. So ito, pakinggan po natin etong sagot ni Congressman Ortega dito po sa mga pahayag ni Sara Duterte dun sa una ng video na ginawa natin ng reaction. Ano po? So ito, i-play na po natin. Yan. I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Medyo mahina yung ano dito pero pagtsagaan na natin. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Okay, go. Kong, sorry, kanina kasi nagsalita Ito, pakinggan natin yung sagot ni Congressman Ortega. si Vice President Sara Duterte sa isang ambush interview namin kanina at sinabi niya, to quote, na china-challenge siya kayong mga young guns at mga re-electionists na mag-drug test kasi siya medyo mahina magdadalawang test daw siya, drug test and psychological test. Your reaction lang po dito sa challenge ni Vice President Sara Duterte? Unang-una, patong-patong na po, iba-ibang challenge na po. Kasi mauna muna siguro mag-testify under oath. That's the first challenge. Then, we follow up with the other challenges kasi baka maipit na tayo sa daming challenges. So, unang hamon, mga kababayan, ang dapat daw munang unang gawin itong si Sara Duterte, mag-under oath, tapos mag-testify, mga kababayan, sa court. So ngayon, mga kababayan, ito tuloy natin yung sinasabi dito nitong si Congressman Ortega, much better mag-under oath sa Congress, mga kababayan, tapos mag-testify muna siya doon bago siya maghamon ng kung ano-ano mga challenges. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. wala naman pong problema kung mag-undergo kami ng drug test or neuropsychological test kasi ako nga po hindi nga ako mismo umiinom. So, anytime po 'yan, pero ang challenge po is just to testify under oath, answer the questions specifically from the Committee on Good Government. Tama. And yun nga po, kala ko po hindi niya papansinin ng Young Guns, pero yun nga po, na-mention niya po yung Young Guns and hello, andito po kami. Kung sabi niya rin po kanina kasi na yan napakaliwanag ng sinasabi dito ni Congressman Ortega. Ano po, unang-una, walang problema sa kanila magpa-drug test, mga kababayan. Walang problema sa kanila magpa-psychiatrist, magpa-neurotest. Basta ang mahalaga, dapat si Sara Duterte bago siya maghamon, ang gawin niya muna, mga kababayan, pumunta ng kamera, umattend ng patawag sa kanya ng kamera, mag-under oath siya, tapos ang gawin niya, mga kababayan, mag-testify siya doon. Sagutin niya yung tanong ng taong bayan, sagutin niya yung tanong ng kamera. Pagkatapos noon, pwede na ulit magkaroon ng challenges kasi nga patambak na ng patambak, parami ng parami ang mga request nitong si Sara na wala naman nangyayari. Mga kababayan, ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Parang, well, you're mentioning na dinadivert daw ni VP Sara yung issue tungkol dun sa kanyang spending. Pero sabi niya po rin po kanina na kayo din daw po ay nagdadivert sa totoong issue ng bayan, sa gutom, sa kawalan ng pera, sa kahirapan. Your reaction po, kasi parang ang dating po, naging kayo po, you're accusing her of diversion, pero siya rin po, ina-accuse rin po kayo of diversion of noticing the issues of the people. Well, yung spill niya kanina mukhang diversionary tactic din eh. Maganda nga po nasasagot yung issues. With regards po sa mga problems po natin dito sa bayan, the House of Representatives are on the ground. Nag-iikot po kami sa mga iba't ibang serbisyo fair po namin sa local districts namin. And yung nga pong mas malalaking mga problema, yung immediate solutions, nandun po kami sa ground, yung mas malalaking problema po, ginagawan po natin ng polisiya at hinahanapan po natin ng solution. So, it is very well chronicled, very well documented. Makikita nyo po sa Facebook, sa internet, kung ano po ang ginagawa ng House of Representatives. Kasi tunay nga naman, mga kababayan, na itong sinasabi ni Congressman Ortega. Kasi kung titingnan natin, mga kababayan, the more na nagkakaroon ng problema, lalo na sa community, unang-unang nagbibigay ng solusyon dyan,
yung mga barangay captain, pangalawa, mayor, mga kababayan, pangatlo, yung mga congressman na nakakasakop sa kanilang mga distrito, sa kanilang mga district, mga kababayan. And then sila yung unang nakakakuha ng mga problemang yon at sila yung naghahanap ng lunas para doon bago pa yan umakyat sa opisina ng OVP. Ang ginagawa ng OVP, mga kababayan, ano ba ang ginagawa niya? Saglip na magbigay ng solusyon sa Pilipinas, binabatikos niya ang presidente. Saglip na makipagtulungan sa gobyerno, nagdudulot pa siya ng pagkakawatak-watak. Ano po, saglip na sagutin yung mahalagang issue, pumupunta ng baklaran, pakalat-kalat doon, nagpipishbo lang, napapalabas nagsimba. Mga kababayan, kaya kung titingnan natin, kung sino pa yung tao na mismong hindi bumababa sa mga tao at tumutulong sa mga kababayan nating Pilipino, siya pa yung may ganang magsabi na pahalagahan yung mga nagugutom at tutukan yung kahirapan sa bansang Pilipinas. Alam niya pala, mga kababayan, na mahirap ang ating bansa . So dapat ang gawin niya, ibalik niya yung pera ng taong bayan para hindi na ganong kabigat yung pinagdadaanan ng mga kababayan nating Pilipino. Ano po, dahil sa mga kurap na politiko. Kung hindi niya ibabalik yon, lalabas na isa siyang kurap, mga kababayan, na walang malasakit sa mga kababayan nating Pilipino. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Last na lang po on my end. Sinabi rin po niya kanina sa press conference, sa interview kanina na yung kanyang pagsasabi na desecration o yung paghuhukay di umano sa mga labi ni former President Ferdinand Marcos Sr., parang hindi naman daw po yun equivalent to desecration of the dead. What is your reaction on this? Hindi ko po alam kung ano pang itatawag nila doon kung hindi desecration. So, unang-una, criminal act po yata yun, yung maghuhukay ka ng patay na wala kang permiso. Tama. So, wala na pong ibang rason yun. Palusot na lang po siguro kung ano man sasabihin niya na iba. O, ayan. Diba? Sinagot agad siya ng napakabilis ng Young Guns, mga kababayan. Kasi nga, eto ang problema kay Sara. Nagbitaw siya ng salita noong mga nakaraang araw, mga kababayan, na hindi niya papansinin yung mga Young Guns ng Congress. Kaso nga lang ang problema, binigyan niya ng pansin. Kaya ang magiging kahihinat na nito, mga kababayan, since sinamo na rin niya yung Young Guns, hindi siya titigilan ng mga to. Kumbaga, kailangan sagutin ni Sara, mga kababayan, yung mga itatanong ng mga congressman po natin, lalo na pagdating sa pera at pananalapi ng mamamayang Pilipino. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo, mga kababayan, dito sa last topic natin na kung saan, eto pong si Albotra, siya po yung tinutukoy, mga kababayan, na nagyabang, na nagpatumba kay Mayor Halile ng Tanawan, Batangas. Ngayon, mga kababayan, eto po kasing si Albotra kanina, puro tanggi po siya sa kamera, puro pagtanggi yung mga binibitawan niyang salita at pinapalabas niya na sinungaling. Etong si Colonel Garma. Ngayon, kung titingnan po natin, mga kababayan, meron kasing sinabi dito, etong si Garma, patungkol dito kay Albotra, na kung saan, nung tinatanong na ng matindi etong si Colonel Garma, meron siyang binitawan dito kay Albotra. Kasi nga, puro pagtanggi at pagsisinungaling, mga kababayan, di umano, yung mga pinagsasasabi dito ni Albotra na parang pinapalabas niya na walang katotohanan yung binanggit niya about sa pagtumba dito po kay Mayor Halile ng Tanawan, Batangas. So ngayon, pakinggan po natin, mga kababayan, etong nakita nating video dito po sa teleradyo. Ikinikredit po natin sa kanila yan. Hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Just a few questions, Mr. Chair. Colonel Garma, you said that Captain Albotra mentioned the killing to you in a courtesy call in your office, correct? Ah, Your Honor. Was at that time, were you the Chief of Police of Cebu City? Yes, Your Honor. So, when he made that courtesy visit to you, was it after his reassignment to Station 1 of Cebu City? Was it after? Was it when he was reassigned to Station 1? During that time, wala pa po siyang assignment sa... Wala pa. I am deciding pa po kung saan ko siya ilalagay. Kasi But he courtesy was call. returned to you back to you in Cebu City. Yun ang understanding ko po nung sinabi din nila na galing na siya doon dati. Pero hindi ko na po pinansin yun, Mr. Chair. Alright. So after he mentioned that to you na sila nga yung may tumira kay Mayor Halili,
it was you who assigned him to a station as chief of police. Yes, Mr. Chair. Now, in that station, did he perform well naman, si Captain Albutra? Maayos naman, Mr. Maayos Chair. naman. Wala naman kayong away. Wala po, Mr. Chair. There was no... Kasi mga kababayan, hindi kasi pwedeng sabihin nitong si Albotra na pinag-iinitan siya nitong si Garma. Kasi kung titingnan natin, kapag tinatanong itong si Albotra kanina, kung meron bang personal na away sila nitong si Colonel Garma, wala siyang masabi na naging problema nilang dalawa. Ibig sabihin mga kababayan, malaki yung tsansa na nung bigla ang naibulgar nitong si Colonel Garma yung patungkol sa pagtumba kay Mayor Halili at kilala niya kung sino yung nagtumba, ibig sabihin mga kababayan, malaki yung tsansa na totoo yun. Kasi unang-una, hindi naman pinilit magsalita etong si Garma patungkol dun sa pagtumba kay Mayor Halili. Kumbaga, bigla niya lang nasabi habang nagpapaliwanag siya sa kamera. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, hindi naman din si Colonel Garma yung tipo ng tao na idadawit basta-basta etong si Albotra. Kumbaga, na-recall lang niya sa isip niya, naalala niya lang na nagyabang sa kanya etong si Albotra at ikinuwento yung pagtumba kay Mayor Halili. Kaya nga nadadawit dito etong si Albotra. Kaso nga lang, puro pagtanggi yung ginagawa ni Albotra dito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. No miscommunication, misunderstanding between you and Captain Albutra? Wala po. He had no complaints against you also? Wala din po. Wala din. Okay. Now, Captain Albutra, in your affidavit, you repeatedly said that the allegations made by Colonel Garma are pure chismis, no? Made-up stories, correct? Yes po, Mr. Chair. Narinig naman po natin yung sinabi niya yun, Mr. Chair. May chismis po, Mr. Ito ba Chair. yung first time na narinig mo na ikaw ay implicated in the murder of the Mayor Halili? Yes po, Mr. Chair. First time. When Colonel Garma mentioned it. Yes po, Mr. Chair. So that was the first time in your entire career that you heard such allegations? Yes, Mr. Chair. Okay, now, would Colonel Garma have any reason to implicate you, Captain Albutra? At first, Mr. Chair, I can't think of any, Mr. Chair. Nagulat din po ako, Mr. Chair. Nagulat. Now, why of all the police officers that she knows, bakit ikaw? Yes, Mr. Chair. What is so special about Captain Albutra? Kasi nga mga kababayan, nabanggit niya nga mga kababayan dito kay Garma yung patungkol sa pagtumba kay Mayor Halili. Kaya naalala at na-recall ni Garma habang nagkikwento siya dito po sa kamera. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, since wala silang personal na away, wala naman silang naging issue or samaan ng loob, bagkos iningatan pa nga ni Garma mga kababayan daw at tinrato ng maayos etong si Albotra. Ngayon, aksidente naman na nabanggit ni Garma na eto daw pong si Albotra nagyabang sa kanya, at sinabi sa kanya mga kababayan na sila yung trumabaho kay Mayor Halili ng Tanawan, Batangas. Ngayon, ang problema kasi dito mga kababayan, itinatanggi niya yon. Kasi unang-una, hindi naman babanggitin ni Garma yan kung hindi niya narinig personally dito kay Albotra na sila talaga yung nagtrabaho para itumba etong si Mayor Halili ng Tanawan, Batangas. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. That's why I thought, Mr. Chair, na-confuse po si ma'am siguro, Mr. Chair. Confused? Opo, Mr. Chair. Baka lang na-confused. Yes, Mr. Chair. Kasi yung inabay po niya, Mr. Chair, chismis. Tapos ginagawa niya po, ako na po yung nagsabi, Mr. Chair. Okay. Now, Colonel Garma, when Captain Albutra made that statements to you, Pakinggan niyo yung sasabihin ni Colonel Garma mga kababayan patungkol dito kay Albotra. was it clear to you na it was him bragging about what they did? Yes, Mr. Chair. Siyang nag-volunteer. Kaya hindi ko talaga makakalimutan po. Kasi hindi ako updated nun kung sino yung mga namatay ng mga politicians nun. It was him who volunteered. So you were surprised that all of a sudden someone would out of the blue say or claim to have participated in the killing of a mayor. Yes po. That's why it will always be memorable for you and it would be easy to... Kasi siguro mga kababayan na nakikita kong senaryo dito, since etong si Albotra, babagong pulis pa lamang dun sa babago pa lamang dun sa lugar ng Cebu mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali.
siguro yung ginagawa niya dito, kaya niya naikwento kay Garma, kasi gusto niya magpa-impress. Ano po, kasi syempre mga kababayan, kung ikaw ay bago pa lamang doon, kababagong assign mo pa lamang, natural na magpapa-impress ka. Sasabihin mo yung accomplishment mo, mga kababayan, doon sa mas nakatataas sa'yo. So siguro ang nangyari dito, naikwento niya dito po kay Garma yung na sila ang trumabaho dito kay Mayor Halile ng Tanawan, Batangas. Kasi kilala naman natin mga kababayan, yung mga taga Batangas, alam nyo naman na hindi talaga madali na itumba si Mayor Halile ng Tanawan, Batangas. Kasi mga kababayan, talagang brusko yun at palaban din. Kung lalabanan ng harapan at malapitan mga kababayan, mahirap pong itumba yun. Kaya nga ang nangyari, kita nyo yung ginamit doon, sniper, magaling na sniper, yung trumabaho po doon. Ano po, kaya kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, etong nangyari siguro dito, baka nagpapa-impress siya dito kay Garma, kaya niya na ikwento yan. Ano po, at tumatak naman sa isipan nitong si Garma, kasi yung pagbibitaw niya ng salita dito na hindi naman siya updated dun sa mga mayor na naitumba nung panahon na yon mga kababayan ng Duterte administration, at biglang nagkwento sa kanya etong si Albotra mga kababayan, talagang papasok yan sa isipan nitong si Garma. Kasi sobrang dami, so sobrang daming tauhan na hawak nitong si Garma nung panahon na siya pa mga kababayan, pulis, ano po, at malapit pa kay Duterte, imposible na etong si Albotra yung isa sa pinakamalapit sa kanya na basta lamang niya idadawit. Napaka-imposible niyan, mga kababayan. Hindi lang naman si Albotra yung pulis na malapit dito kay Garma. Kaya nga kung titingnan po natin mga kababayan, etong sinasabi ni Garma dito, malaki ang posibilidad na totoo po yan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Recall such an event, correct? Yes po. Now, Captain Albutra said that he will file cases against you. That's what's mentioned in his affidavit, because he's claiming that what you've said are pure lies. What is your comment to that, Yan. Colonel Garma? Eto, pakinggan nyo yung sasabihin niya dyan kasi tinanong siya kung ano daw ang gagawin ni Garma, kasi nga may ipinail na kaso etong si Albotra laban po dito kay Garma. Dahil nga daw idinawit etong si Albotra dun po sa isang malalim na usapin, mga kababayan, patungkol sa pagtumba dito kay Mayor Halile ng Tanawan, Batangas. Ngayon, pakinggan nyo yung sagot ni Garma dito. Makokonsensya din po yan kasi I treated him very well when I was the city director of Cebu City. Diba? In fact, may mga operations din yung mga tao niya na he needs my intervention and I gave my full support. Alam po niya yan. So Now, if he will sue me, I will face it, but I can look it straight in his eyes. I am not lying, and he is lying, and he is coward to mention names na alam niya kung sino talagang tumira kay Mayor Halili. He knows it. Konsensya na lang po niya yan, Mr. Chair and Your Honor. Captain Albutra, Colonel Garma says that she took care of you, no? Nilagaan ka, pinotektahan ka. Totoo po yan, And Mr. Chair. now, ikaw pa yung may... Tingin ko bibigay din tong si Albotra pagdating ng araw, mga kababayan. Diba nung una nga, etong ang si Garma napakahirap patugain. Pero diba mga kababayan, nung na-contempt siya, and then tumagal ng tumagal mga kababayan, diba kumanta din, tumuga din. So ngayon, kung may konsensya itong si Albotra, tutuga at tutuga rin po ito. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, sabi nga ni Garma, konsensya na lang ni Albotra yon, kasi nga alam niya talaga kung sino yung trumabaho dito kay Mayor Halile. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Lakas ng loob daw na mag-file ng kaso against Mr. Colonel Chair, Garma. grabe po yung Mr. Chair, grabe po yung impact nung binanggit niya po yung pangalan ko, Mr. Chair. Grabe talaga, Mr. Chair. Hindi ako nakatulog ng mga ilang araw. Hanggang ngayon, Mr. Chair, hindi pa po ako nakatulog ng kumpleto. Pero kaya ko namang Mr. Chair, kalimutan, Mr. Chair, yung sinabi ni Mr. Chair. So hindi ka nakatulog because sinabi ni Garma na you were involved. But nakatulog ka na sinabi mo kay Garma na pinatay niyo yung tao. Okay lang diba? sa'yo. Hindi na konsensya doon. Again, Mr. Chair, wala po talaga akong maalala na nagsabi ako ng ganyan kay Mr. Chair. So walang naalala doesn't mean that hindi mo... Ano yung sabi kanina mga kababayan, may kaso itong si Albotra laban dito kay Garma. Pero mga kababayan, hindi daw siya pinatulog buhat nung nadawit siya nitong si Garma
dun po sa pagtumba kay Mayor Halile. Pero kaya niya daw kalimutan yon. Ibig sabihin, kaya niyang iurong yung kaso laban po kay Garma, mga kababayan. Biruin nyo ha, partida pinitik lang ni Garma yan na makukonsensya din itong si Albotra dahil nga tinrato ni Garma ng maayos ito. Alam ni Garma yung mga galawan ng mga tao nito, mga kababayan. Kaya naniniwala si Garma na tutuga etong si Albotra. Tapos bigla ang sinabi niya na kaya niyang kalimutan yung mga sinabi ni Colonel Garma. Ibig sabihin talaga, mga kababayan, na malaki ang tsansa na nagsisinungaling etong si Albotra. Ito, may personal opinion, mga kababayan. Kasi ako talaga, hindi ko talaga titigilan eto pong usaping ito. Kasi unang-una, bukod sa kababayan natin, yung pinag-uusapan dito, talagang nakakaawa po yung pamilya Halile nung panahon na naghahanap sila ng hustisya, mga kababayan. Tapos ang pinakamasakla pa dyan, papunta na tayo palapit na tayo para malaman natin kung sino talaga yung trumabaho kay Mayor Halile. Kaya hindi talaga ako magsasawa na pag-usapan ito sa publiko. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. O ginawa? Hindi ko po ginawa yun, Mr. Chair. O yan yung sabi dyan, mga kababayan. Kita nyo ha, malaki ang chance tutugarin yan. Yan ang nakikita ko dyan, mga kababayan. Kung si Garma nga, napakahirap patugain. Napatuga ng kamera. Yan pa kaya, mga kababayan, si Albotra. So malaki ang posibilidad na pagdating ng araw, or sa mga susunod na hearing ng Quadcom, tutuga at tutugarin po yan kung sino talaga ang nasa sa likod nila na nag-utos sa kanila para itumba etong si Mayor Halile ng Tanawan, Batangas. Kasi unang-una, pag si Duterte ang lumabas dyan, di napaka-plastic na tao ni Duterte. Bakit? Kasi pag pumupunta dati si Duterte sa Batangas, sa Tanawan, Batangas, napakaganda ng pagtrato sa kanya ni Mayor Halile ng Tanawan, Batangas. Kaya nga kung titingnan natin, mga kababayan, malaki ang tsansa na mapipilitan tumuga at makukonsensya po ito. Dahil kita nyo naman, kung si Garma nga na konsensya, eto pa kayang si Albotra. Kaya tingnan natin, mga kababayan, sa mga susunod na hearing, kung eto ba talaga ay ikakanta yung nasa likod talaga ng pagpapatumba at ikakanta niya yung mga kasama niya na nagtumba kay Mayor Halile ng Tanawan, Batangas. Ano po? So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga pinag-usapan po natin na mga balita na kung saan, mga kababayan, ito pong si Sara Duterte, binanatan yung mga bumanat sa kanya, mga kababayan, at naghamon pa na bago siya magpa-psychiatrist, magpa-neurotest, mga kababayan, kailangan muna na magpa-drug test daw yung mga member ng Young Guns at yung ibang mga congressional na re-electionist or tumatakbo sa Kongreso, mga kababayan. At ano po masasabi nyo hingil po sa sagot ni Congressman Ortega kay Sara Duterte na bago sana humiling at mag-request, sagutin muna yung mga tanong ng Kamara sa kanya. Ano po masasabi nyo hingil din po dito sa usapin ito patungkol po, mga kababayan, sa matinding binitawang salita ni Colonel Garma dito po kay Albotra na makukonsensya din po ito dahil po sa ginawa kay Mayor Halile ng Tanawan, Batangas. Ano po, mga kababayan? So comment below na lamang po